Naghangad na din ba kayo na makaangat sa buhay? Naghangad na din ba kayo na yumaman? Dahil ako oo. Ang sarap naman kasi kung maganda ang buhay mo. Lalo na kung may maganda kang bahay. At kung may marami kang pera, yung mabibili mo ang lahat ng gusto mo. Magandang araw po Papa John. Ako po si Elsa 23 years old. Lumaki po akong broken family. Si Papa ay nag-asawa ng iba. Dahil selosa daw po si Mama. Nag-asawa si Papa ng iba matapos magkabistuhan na may babae nga si Papa. Hindi naman na naghabol si Mama kay Papa. Dahil kaya naman kami ni Mama buhayin na mag-isa lang siya. Tatlo po kaming magkakapatid. At dahil solo lang ni Mama itinataguyod kaming magkakapatid ay lumaki po kaming hikahos din sa buhay. Madiskarte lang po talaga si Mama kaya nakapagtapos kami ng pag-aaral kahit high school lang. Pagka-graduate ko ay mas ginusto ko na talaga na makapag-asawa ng foreigner Papa John para naman makaahon ako sa kahirapan. Dahil gusto kong gayahin ang pinsan ko na nakapag-asawa ng Amerikano. Ngayon po ay maganda na ang buhay niya. May maganda siyang bahay. May magandang buhay. Maraming pera. Ganun din po ang gusto ko Papa John. Gusto kong magkaroon ng magandang bahay. Magkaroon ng maayos na buhay. Nakapagtrabaho naman ako Papa John sa tahian ng damit. Pero hindi din nagtagal. Dahil nagkasakit ako. Halos 6 na buwan lang yun. Hindi na po ako nagtrabaho nung gumaling na ako. Palagi na lang cellphone ang hawak ko. Hanggang sa isang araw may nag-message sa akin. Isang Amerikano. Nang i-click ko ang profile niya. Hindi na po ako nagtaka na matanda siya. Dahil kalimitan naman ng naaasawa ng Pinay ay matatandang foreigner. Nakipag-chat din ako sa kanya para naman hindi ako masabing masungit. Siya po si Samuel 66 years old na. Sa una ay libangan ko lang ang pakikipag-chat ko sa kanya. Dahil hindi naman ako interesado sa kanya. Pero habang tumatagal ay parang nagiging karamay ko siya sa problema ko. Pinapadalhan niya po ako ng pera. Kahit maliliit na halaga lang pero malaking tulong na iyon sa amin ng pamilya ko. Tinatanggap ko naman iyon dahil bukal naman sa loob niya na ibigay sa akin iyon at hindi ko iyon hiningi sa kanya. Gusto niya daw akong tulungan. Sa loob ng 1 taon na pagpapadala niya sa akin ay parang nasasanay na ako na lagi ko siyang nakakausap. Nasasanay na ako na lagi siyang nagpapadala sa akin. Kaya naman nang ligawan niya ako ay hindi na ako nag-isip na sagutin siya. Dahil malaki na ang naitulong niya sa akin. At pakiramdam ko ay siya na ang sagot sa mga panalangin ko. Panalangin ko na matagal ko nang hinintay. Gustong gusto ko talaga na makaahon sa kahirapan Papa John. Kaya naman nang maging kami ay pakiramdam ko ay malapit na akong yumaman. Pakiramdam ko ay malapit na akong makaahon sa kahirapan. Dahil nung hindi nga kami ay nagpapadala na siya. Paano pa kaya pag mag-asawa na kami? Hindi naman ako nagkamali. Yung dati niyang binibigay na 5K dati buwan-buwan, ay naging 7K na buwan-buwan. Kaya naman ang swerte ko. Pakiramdam ko ay naka-jackpot ako kay Samuel Papa John. Mag-iisang taon mula nang maging kami, ay nagdesisyon na siya na pumunta dito sa Pilipinas. Gusto na daw niya na makita ako. Kaya naman nang pumayag ako. Hindi na siya nag-aksaya ng oras na pumunta dito sa Pilipinas. Pinadalhan niya pa ako ng pera para makabiyahe ako sa Manila. At para sunduin siya doon. Pero hindi na lang ako pumunta ng Manila dahil natatakot pa ako sa una naming pagkikita. Ayaw ko pa kasi na may mangyari sa amin. Sabi nga ng iba. Yung mga Amerikano daw ay mahilig daw sa sex. Nag-aalangan pa ako na ibigay ang sarili ko Papa John. Kaya hindi ako pumunta ng Manila. Aba syempre, 23 na taon kong inaalagaan ang pagkababae ko para lang ba sa wala. Nagtampo tuloy si Samuel sa akin pero ligtas naman siyang nakarating sa bahay namin. Masaya siya na niyakap niya ako kahit na nasa harapan ng magulang ko. Kahit nahihiya ako, pero okay lang naman yun kila Mama dahil kilala naman na nila ito. Alam nila Mama na lagi akong pinapadalhan ni Samuel. Sa unang araw ng pagdating niya sa amin ay naging masaya naman ako. Kaso sila Mama at mga kapatid ko ay hindi siya maintindihan. Yes or no lang ang sagot nila Mama at mga kapatid ko sa tuwing nakikipag-usap sa kanila si Samuel. Kaya naman mas ginugusto nila Mama na lagi silang nasa kapitbahay para hindi siya tanungin ng tanungin ni Samuel. Mahirap daw kasi mag-English at hindi nila maintindihan iyon. Umiiwas ika nga.
Ngunit ng gabi na ay inaasahan pala ni Samuel na makatabi ako sa higaan. Gusto daw niya nakatabi ako pagtulog. Kaya naman tumutol ako. Sabi ko hindi pa pwede hanggat hindi kami kasal. Kaya naman pumayag siya ng ganun. Mag-isa siyang natulog sa kwarto, Papa John, kahit na gusto niya akong katabi. Nirespeto naman niya ang desisyon ko. Mga ilang araw din ang lumipas na nakastay siya sa bahay, lahat ng gastos ay sagot niya. Naranasan niya din ang ipagtabo ako ng tubig, Papa John. At lalo na ipagluto ako. Kahit na matanda na ang edad ni Samuel may kagandahan pa rin ang katawan niya. Parang 45 lang kung titingnan ang katawan niya. Kasi may pagkamacho pala siya pag nakahubad. Habang nakikilala ko si Samuel, ay parang may kaunti sa puso ko na nahuhulog na sa kanya. Yung pagiging maaalalahanin niya, ang sweet-sweet niya, Papa John. Kaya naman lagi ko siyang niyayakap at ramdam ko ang matigas niyang mga muscles sa tuwing niyayakap ko siya. Ang sarap niya yumakap, Papa John. Pakiramdam ko ay hindi niya ako iiwan at pakiramdam ko ay mahal na mahal niya ako. Lagi niya akong napapatawa kahit sa maliliit na bagay lang. At gustong-gusto niya na lagi kaming nagdi-date. Kumakain kami sa mamahalin na restaurant na noon ko palang nakainan. At binilhan niya ako ng mga mamahaling damit. Ang saya ko, Papa John. Pakiramdam ko ang yaman-yaman ko na. Pakiramdam ko ito na yun. Malapit na akong makaangat sa hirap. Ang sarap-sarap pala sa pakiramdam na may mayaman kang mapapangasawa. At dahil hulog na ang loob ko sa kanya ay ginusto ko na makasama siya habang buhay. Dumaan pa ang mga araw ng pamamalagi niya sa amin. Saktong anniversary na namin ni Samuel. Kaya nag-aya siya na mag-overnight sa beach. Dahil gusto ko siyang maging masaya sa araw ng anniversary namin ay pumayag na din ako. 2 kwarto ang kinuha niya. Ang isa ay para sa amin nila mama at ang isa ay sa kanya. Nang makakain kami ng gabi ay iniwan namin sila mama sa kwarto. Dahil inaantok na daw sila. Kami naman ni Samuel ay gumala na muna sa dagat. At may dala siyang isang bote ng alak. Masarap daw yun inumin habang nakatambay sa dagat. Habang nag-iinom si Samuel ay napainom na din ako. Gusto ko siyang samahan sa mga ganitong sitwasyon. Ang sarap palang uminom habang kasama ang taong mahal mo na. Ang sarap makipagkwentuhan sa kanya. Ang sarap uminom kasama siya. Ang dami ding mga nakatambay sa beach na iyon. Pero habang lumalalim ang gabi ay unti-unti na itong nagsisiuwian. At dahil napasarap ang pag-uusap namin ni Samuel ay nadagdagan pa ang bote na iniinom namin. Nagbili pa siya ng isa pa. At dahil hindi ako sanay uminom, mabilis akong nalasing. Kaya naman alam ko sa sarili ko na nagiging madaldal na ako. Kung ano-ano na ang sinasabi ko sa kanya. At parang sinasadya ko na mapayakap sa mga bisig niya. Ang hirap palang labanan ng gabi sa dagat lalo na kung may alak ka sa katawan. At may kasama kang lalaki sa katabi mo. Yung pinagsamang malamig na simoy ng hangin sa dagat at init ng katawan galing sa alak. Idagdag mo pa ang taong mahal mo. Ang sarap-sarap yumakap sa mga bisig niya na lalong nagpapainit sa katawan ko. Niyakap din niya ako pabalik. Alam ko na lasing na siya. Dahil mas marami siyang nainom ng oras na iyon. Kaya naman naisipan ko na siyang ayain pabalik sa hotel. Pero wag daw muna, dahil may natitira pang alak. Kaya naman pinahiga niya muna ako sa kanyang mga hita. At dahil sa sobrang nalasing ako ay bahagya akong nakatulog sa kinahihigaan ko. Tila na naginip pa ako na may nararamdaman ako na humihimas sa kabilang dibdib ko. At lumipat ito sa kabila pang dibdib. At nilaro-laro ang maliit na bilog sa dulo ng dibdib ko. Hanggang sa may lumapat daw na mga labi sa mga labi ko habang hawak-hawak ang dibdib ko. Napamulat na lang ang mga mata ko nang biglang sumakit ang labi ko. Nakita ko si Samuel na kinagat niya pala ang mga labi ko. Napansin ko na nakahawak pala talaga siya sa dibdib ko na akala ko'y panaginip ko lang. Kaya naman inalis ko ang mga kamay niya sa dibdib ko. Nakangiti siya nang makita niya na nagising na ako. Mag-aaya na sana ako pumunta sa hotel at doon na matulog nang bigla niyang sunggaban ang labi ko. Dahilan para hindi ako nakapagsalita. Mariing halik. At tila ayaw niya pang bitawan kasabay nun ang paggalaw ng mga kamay niya sa tiyan ko. At pilit isinusuot ang kamay sa damit papunta sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng kuryente ng mga oras na yun.
Ayaw ko pa pero bakit ang sarap sa pakiramdam ng ginagawa niya sa akin. Habang hinahawakan ko ang kamay niya para alisin. Dahil kaya ko pang kontrolin ang sarili ko. Ay lalo naman itong nagiging malakas sa pagkakahawak sa dibdib ko. Dahilan para walang magawa ang kamay ko kundi ang pumayag na lang sa kanyang ginagawa. Nanghina na ang mga kamay ko Papa John. Nanghina na ang katawan ko para lumaban pa sa kanya. Pati ang mga labi ko ay kusa na din sumusunod sa mga galaw ng mga labi niya. Ang sarap sa pakiramdam. Naglalaban ang lamig ng simoy ng dagat. At init ng katawan na lumalabas sa akin dahil sa alak. Idagdag mo pa ang init ng katawan ni Samuel na dahilan para manghina na ang mga katawan ko. Hindi ko na napigilan Papa John, ang nangyayari sa amin ng gabing iyon. Hindi ko na nalabanan ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na matanggihan ang mga yakap at halik niya. Hanggang sa tuluyan na niya akong ihiga sa buhangin. At unti-unti nang inalis ang mga saplot ko. Dahilan para lumamig lalo ang katawan ko nang dahil sa hangin. Ngunit nang matanggal na din niya ang mga saplot at may akap na niya ako ay tila nagliliyab na apoy ang pumapagitan sa aming dalawa. Wala na Papa John. Hindi ko na nagawang labanan ang nararamdaman kong iyon. Hindi ko napigilan ang mapasigaw. Nang mapunit niya ang pagkababae ko. Nung gabing iyon ay kinuha niya at binigay ko ng maluwag ang sarili ko sa kanya. Ganon pala ang pakiramdam nun. Mabuti na lang wala ng taong mga gising sa paligid namin. Kaya naman magkasama kaming umuwi ng hotel na masakit ang katawan. Natakot ako na dumiretso sa kwarto namin nila mama kaya doon na ako natulog sa kwarto ni Samuel. Total may nangyari na din naman sa amin. Pagkagising ko kinabukasan ay wala na si Samuel sa tabi ko. Narinig ko na may naliligo sa CR. Alam kong si Samuel iyon. Kaya naman naligo na din ako pagkatapos niya. At sabay namin sinabi kila mama na may nangyari na sa amin. At nagbabalak na kami magpakasal. Nagulat naman sila sa nangyari pero pumayag din naman sa desisyon namin ni Samuel. Nung araw na yon ay umuwi na kami sa bahay. Masayang masaya ako na malapit na akong ikasal. Eto na yun. Malapit na akong makaangat sa buhay. Malapit na akong yumaman. Ini-imagine ko na agad ang ipapatayo kong bahay para sa pamilya ko. Kaya naman mas lalo kong minahal si Samuel Papa John. At sa bahay naman ay magkasama na din kaming natutulog sa iisang kwarto na para kaming mag-asawa. Makailang ulit pa na may nangyari sa amin ni Samuel. Hanggang isang araw natutulog na nun si Samuel. Tila balais ako at hindi makatulog. Kaya naman, nag-cellphone lang muna ako saglit. Kaya nagbukas ako ng messenger ko. At dahil wala naman nag-chat, ay off ko na sana ang data ng phone nang bigla kong maisip na tingnan ang message request ko. May nag-chat nga, isang babae. Hindi ko na sana bubuksan pero parang naiintriga ako sa kanya. Binuksan ko na lang iyon, nagtaka ako sa chat sa akin. Kung nasa bahay daw ba namin si Samuel? Bakit niya kaya iyon tinanong? Hindi ko naman iyon kilala. At dahil naka-offline siya, ay hindi na ako nag-usisa na magtanong sa kanya. Nag-off na din ako. Gusto kong matulog na ng gabing iyon pero hindi maalis sa isip ko ang chat na yun. Bakit hinahanap niya si Samuel? Bakit isang Pinay ay naghahanap kay Samuel? Alam ko naman na first time lang na pumunta dito ni Samuel sa Pinas. Kaya naman mas pinili ko na lang na baliwalain na lang iyon. Dahil ang mahalaga sa ngayon ay ikakasal na kami ni Samuel. Hindi naman siguro ako lulakuhin ni Samuel. Dahil napakabait naman niyang tao. Napakabait, at napaka-maalaga. Sa tanda niyang iyon. Siguro naman wala nang magkakagusto sa kanyang ibang Pinay. Kundi ako lang. Kaya naman natulog na lang ako. Tanghali na nang magising ako. Nakita ko naman si Samuel na nakaligo na. Nag-aasikaso na kami pumunta ng pari para itanong kung ano ang kailangan sa kasal. Ang dami palang kailangan bago ka ikasal. At lahat ng kailangan namin ay wala si Samuel. Naiwan niya daw sa ibang bansa kaya kailangan niya daw kunin iyon bago kami makasal. Kaya napagdesisyonan niya muna na pumunta sa ibang bansa para daw makuha ang mga kakailanganin niya. Isang linggo pa siyang namalagi sa bahay Papa John. Halong saya at lungkot ang naramdaman ko ng mga oras na kasama ko siya. Lalo na nung araw na paalis na siya. Araw na nagliligpit na siya ng mga gamit niya. Pakiramdam ko ay mabigat sa akin ang pag-alis niya. Baka kasi makalimutan niya ako. Pero siya, masayang nagpaalam kay mama at sa kapatid ko at lalo na sa akin.
Hindi ko mabakas sa kanyang mukha ang lungkot sa pag-alis niyang iyon. Pero inisip ko na lang na baka dahil sa ikakasal na kami. Pero di ko alam ang nararamdaman ko basta niyakap ko siya ng sobrang higpit. Bago siya tuluyang makaalis sa bahay. Bago siya sumakay sa tricycle. Napaiyak talaga ako ng todo noon. Halos mag-iisang buwan na nang umalis siya pero wala man lang siyang chat sa akin Papa John. Umabot pa ng 2 buwan, 3, 4 at 5. Walang Samuel ang nag-chat sa akin. Ni walang padala. Sobrang sakit ng naramdaman ko. Tila ba naabandona na ako. Inabandona na niya ako. Gabi-gabi ako umiiyak Papa John. Kaya naman bigla kong naalala yung message request. Binuksan ko iyon at saka ko chinat. Tinanong ko kung kilala niya si Samuel, at kinuwento niya nga sa akin lahat. May isang anak daw sa kanya si Samuel. Pero hindi daw ito sinusustentuhan. Magpapakasal na din daw sila dati nang iwanan siya nito na nagdadalang tao na. Kaya wag na daw ako umasa na babalikan pa ni Samuel. Hindi lang daw ako ang nabiktima ni Samuel. Marami daw kaming iba. Nang malaman ko iyon ay tuluyan na akong umiyak Papa John sa sobrang galit. Bakit ang bilis kong bumigay? Bakit ang bilis kong nagtiwala sa kanya? Akala ko mabuti siyang tao pero hindi pala. Ginamit lang pala ako ni Samuel Papa John. Wala pala talaga siyang balak na pakasalan ako. Sobrang awang-awa sa akin si Mama nang malaman niya ang nangyari sa akin. Akala ko pa naman siya na ang mag-aangat sa akin sa hirap. Yun pala siya pa ang maglulubog sa akin sa hirap. Sa hirap ng nararamdaman ko. Hindi man lang niya nalaman nagdadalang tao na pala ako nung umalis siya. At ngayon ay 6 na buwan na akong buntis Papa John. Ni panggastos sa ospital ay walang-wala ako. Yung pangarap kong makaahon sa hirap ay magiging dahilan pala para maging dalagang ina ako. Ngayon ay mas lalo akong nanliit sa sarili ko. Sino pa ang magmamahal sa akin lalo na at ganito na ang sitwasyon ko? Gusto kong takasan ang nangyayari sa akin ngayon. Pero hindi ko na matakasan pa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin Papa John. Hinding-hindi ako makakalimot lalo na at ganito ang nangyari sa akin. Wala man lang akong makuhanan ng panggastos ko. Ngayon natutunan ko na kung gusto mong umangat sa buhay ay mas piliin mong pagsikapan iyon. Mas piliin mong tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag mong gamitin ang iba para sa sarili mo. Hanggang dito na lang po Papa John at maraming salamat po. Nagmamahal, Elsa.